kakaalis lang ng doctor, guys. Kakatapos lang ng check-up tsaka ng vaccine ni baby. So, ini-expect namin yung lagnat mamaya. Pero hopefully, hindi naman maging mataas. Kasi yung kanyang vaccine ngayon ay yung para sa meningitis. So, medyo, medyo matapang. Pero, so far kasi, sa lahat ng vaccine ni baby, hindi pa naman siya nilalagnat. Merong isang beses, hanggang sinat lang, and then, nawala din naman siya. Huwag yan, agapi. Doctor pala yung pinapapunta namin dito sa bahay, guys. Kasi meron kang option. It's either pupunta ka sa kanilang clinic or sila yung pupunta sa bahay mo. Additional bayad lang pag sila yung pumupunta sa bahay mo. So, parang ganun lang din. Yung biyahe mo papunta doon, yung oras mo, tsaka yung gas mo papunta doon sa may clinic nila. Parehas lang. Parang parehas lang din naman. So, siya na yung pinapapunta namin dito. Anyway, kakain muna ako ng nagugutom ako. Kakain muna ako ng cereal. Ito yung aking pang, guys, pang with gutom. Hindi pa ako nakakaluto ng aking lunch, kaya yan na muna yung aking kakainin. Hindi pa naman lunch time. Tsaka hindi ko pa alam kung ano yung kakainin ko kasi nga wala kaming pagkain. Hindi kami ay, ano ka ba naman? Ay, galit ka pa. Tung. Ay, yung camera ko. Fia. Huwag yan mo lang. And then, kachakato. And then, in-advise niya na rin kami tungkol sa pagkain ni baby. Kasi nga, diba, 6 months na siya, guys. Bilis lang, no? 6 months na siya. So, inantay talaga namin yung check-up niya para i-advise sa amin kung ano yung kailangan na ipakain namin sa kanya. Kaya hindi pa kami basta-basta nagbibigay sa kanya ng pagkain nung nag 6 months talaga siya. Kasi, nantay namin itong check-up na to bago kami magpakain talaga. Hindi naman kasi ako pwedeng magbigay-bigay lang ng kung ano-ano sa bata. Kasi nga, hindi ko lang naman anak yun. Pag-awayan pa namin mag-asawa yun. Kaya kailangan talaga, galing talaga sa doktor yung ipapakain namin sa kanya. Kumbaga yung advice ba. Kasi kung sa akin lang, meron naman akong experience. Pero syempre hindi ko naman pwedeng i-apply yung mga ganun-ganun. Kasi nga, baka hindi naman ako payagan ng asawa ko. Pame. Ay lang. Na. Ito ako. Luluto ako ng sardinas. Ito yung aking ulam for today. For lunch. Kasi, wala kaming na-prepare na uulamin. Tapos, mamaya kasi, sabi ni George, mag-order daw kami ng souvlaki. So, kagabi niya pa yung plano. Kaya, hindi na talaga kami naglabas ng kahit ano, galing sa freezer. Kasi, yun na nga yung kanyang plano in the first place. Gising si baby, guys, kaya kailangan ko mag-gloves habang naggagayat ng ng sibuyas para kung iiyak man yung kamay ko malinis.
Actually, medyo hindi na maganda yung pakiramdam ng bata kasi natulog siya kanina. Tapos, after 5 minutes lang, nagising din. Tapos, umiiyak. Pinainom ko na siya ng gamot para sa lagnat, para ma-stop ka agad kung lalagnatin man siya. Or kung lalagnatin man, hindi ganun kalala. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean and the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean and the deep blue sea. Ducks said quack, 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 quack. Kain. Nanonood ako ng Senate hearing. Naluloka ako dun. Ang bigat ng bata pala. Kahit sabihin mo na 7 kilos, mahigit lang siya. Mabigat pa rin talaga. Masakit sa braso. Kaya yung sakit ng ano ko guys, yung sakit ng likod ko hanggang balikat, hanggang dito sa may likod ng parang hanggang sa loob ng dito mo. Yung parang nasa loob na ng tenga mo yung sakit. Yun yung nararamdaman ko minsan. May approval naman ako sa pedya namin na pwede akong uminom ng mga ibuprofen, pero hindi pa rin ako umiinom kasi minsan nawawala siya. Pero pagka kinarga ko na yung bata, tapos nagpapadede ako, tapos natagalan siya ng dede, doon na naman lalabas doon ko naman mararamdaman ulit yung sakit na yun, yung mula likod, dito, hanggang dito sa likod ng ng tenga, doon ko talaga hindi ko talaga matake yung sakit na, basta, hindi mo ma-explain yung sakit na yun. Sabi naman ni George, magpahanap na ako ng magpamassage sa akin, sa likod ko. Dito na si George, guys. And may dala na naman siyang gulay. Meron naman tayong blessing. Meron na naman tayong ayuda. So, binigyan na naman kami ng friend ng aking ginanang kalabasa. Yung kalabasa na, na siya, na chop-chop na siya, nasa fridge na siya. And then, sandamakmak na sitaw. Tada! So, marami na naman tayong sitaw. At ang ganda ng sitaw, guys. Tignan niyo. Fresh na fresh talaga siya.
Ayun. Hindi siya yung mataba na parang walang laman sa loob. As in, ano to? Yung matigas. My God. Dito, sitaw din na may mga kasamang bell pepper. Ayan. Grabe, ang dami kong gulay. So, hindi ko alam kung ano gagawin ko dyan. Gusto ko sanang kumain ng sinigang. Kaso nga lang, gusto ko kasi sa sinigang yung maasim na maasim. Pero sabi ng nanay ko, huwag ako kumain ng mga maasim kasi nakaka-apekto daw yun sa, sa breast milk ko. Pero hindi ko lang din sure. Siguro yung wag lang masyadong maasim, Anyway, hindi na ako nakapag-vlog kanina, guys, kasi busy ako maglinis ng bahay. Maglinis ako dito. As in, malinis yung aming, kailaliman ng sofa. Tapos talagang tinanggal ko lahat ng balahibo ng pusa. So, hindi na ako nakapag-vlog. Tapos naglaban na rin ako ng damit ni baby. O, diba? Dami kong ginawa today. So, ayun. Busy ang mami nyo. Nye. Something to believe in. I want to believe.